Diyos ating Panginoon. Awitan, purihin ang batong kublihan. Ang Diyos siyang tanging lakas. Magpasalamat tayo sa Kaniyang harapan. Ang Diyos ay awitan, ating purihin nang may tuwa at galak, nang may tuwa at galak. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayon ay ginugunita ng ating inang simbahan, sina San Carlos Luanga at ang mga kasamang martir sa Africa. Hilingin natin ang kanilang panalangin at matutunawa tayo sa halimbawa na kanilang ipinakita sa kanilang pagmamahal sa Diyos. Upang tayo maging marapat sa misang ito, magsisimula po tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal po natin ang mga tumutulong sa ating simbahan. Dasal natin ang mga nagpapamisa at ang mga kasama natin na nagsisimba. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong umusbong ang lalong marami pang Kristiyano mula sa dugong dumanak sa mga martir. Ipagkaloob mong ang iyong pinagpupunlaang simbahan ay masaganang mapag-anihan mula sa dugong dumanak dito na galing kina San Carlos at mga kasama. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa simula na ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Jesus upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangakong kakamtan natin kay Kristo Jesus. Kay Timoteo na minamahal kong anak, sumayo nawa ang pagpapala, ang habag at ang kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglilingkuran ko ng tapat tulad ng ginawa ng aking mga ninuno tuwing aalalahanin kita sa aking mga panalangin araw-gabi. Dahil dito, ipinaalala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahihiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilinggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita. Sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo'y maging Kanyang bayan. Ito'y iginawa sa pamamagitan ni Kristo Jesus, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa Kanyang layunin at kagandahang loob na inalaan sa atin bago pa magsimula ang panahon.
Ngunit nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Nilupig niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. Ako'y ginawang apostol at guro upang ihayag ang mabuting balitang ito. At iyan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganito. Gayunman, hindi ko ikinahihiyang nangyayari ito sa akin, sapagkat lubos kong nakikilala ang aking pinananaligan at natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa huling araw na ipinagkatiwala ko sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mata ko'y nakatuon sa iyo lamang, Panginoon. Ang mata ko'y nakatuon sa iyo lamang, Panginoon. Ang aking pangmasid doon nakapukol sa luklukang trono mo, O Panginoon. Tulad ko'y aliping ang inaasahan ay ang amo niya para matulungan. Ang mata ko'y nakatuon sa iyo lamang, Panginoon. Kaya walang humpay ang aming tiwala hanggang ikaw poon sa aming maawa. Ang mata ko'y nakatuon sa iyo lamang, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang Saduseyo na lumapit kay Jesus. Ang Saduseyo ay naninindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila. Naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin, kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki, nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay na wala ring anak. Gayun din ang nangyari sa pangatlo at sa mga sumusunod pa. Isa-isang napangasawa ng babae at 7 magkakapatid at sila'y namatay na walang anak. Sa kahuli-huli namatay rin ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang kikilanlin niyang asawa sa muling pagkabuhay? Yamang napangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus, maling-mali kayo. Alam niyo kung bakit? Hindi niyo nababatid ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi pa ba niyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab ng mababang punong kahoy? Ganito ang nasusulat na sinabi ng Diyos kay Moises, ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-mali kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish kung saan nais lang pong umiyak at samahan tayo ng mahalay na sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang pagtatanong ng mga Saduseyo kay Kristo kung sino ang magiging asawa sa kabilang buhay ng isang babaeng 7 ang napangasawa bago ito namatay. Yamang maliwanag kay Kristo na sinisilo lamang siya ng mga Saduseyo. Ang maganda rito ay ginamit ito ni Kristo bilang pagkakataon na makapagturo sa atin ng isang mahalagang bagay na dapat nating tandaan. At ito ay yung katotohanan na ang buhay ay hindi tungkol sa pag-aasawa lamang.
Don't get me wrong, ang pag-aasawa ay mabuti. Ang pag-aasawa ay daan sa kabanalan. Sapagkat ito rin naman ay bukasyon, tulad ng bukasyon ng pagpapari, pagmamadre, single blessedness. Pagtawag din ito ng Panginoon. Ang punto ko lamang po ay huwag nating masyadong itaas ang level ng pag-aasawa. So much so na pwede tayong magkaroon ng kaisipan na ang mga walang asawa o mawawala ng asawa ay malungkot na, kawawa na. Yan po kasi ang kung minsan ipinapahiwatig ng mundo na ating ginagalawan na dapat may asawa ang tao. Dapat may permis na partner o kasama ang tao para maging masaya ito, para maging buo ito. Sige nga, di ba? Bakit ba yung iba, kapag ini-encourage natin na magpare o magmadre, todo iling agad, nang hindi mo na iniisip, baka nga may kumating siya. Hindi nga ba't ang isa sa mga dahilan diyan ay ang iniisip agad ay malungkot ang buhay namin dahil wala kaming asawa? Pakitingnan nyo nga yung mga may asawa, mukha bang masaya? Joke lang po. Pero hindi nga ba't yan ang isa sa mga nagpapagana ng curiosity nyo sa buhay namin? Kung bakit at kung paano kami nagiging masaya o kung masaya nga ba talaga kami kayong wala namang kaming asawa o permis na kasama? E paano kung sabihin namin po sa inyo, yan din ang minsang iniisip namin tungkol sa inyo, sa mga mag-asawa. Kung masaya ba talaga kayo, nakasama niyo lagi ang inyong asawa. Again, joke lang po Concerned lang po talaga ako sa mga single na nag-iisip o ang pakiramdam ay kulang sila, napag-iiwanan sila, na may takot na baka maging malungkot talaga ang buhay nila sakaling hindi sila makapag-asawa. Concern lang din po ako sa mga nawala ng partner, lalo na mga nawala ng asawa, either sumakabilang buhay o sumakabilang bahay, na nagtatanong na paano na sila? May mga mangyari pa kayang maganda sa buhay nila? Magiging masaya pa kaya sila? And of course, concerned din po tayo sa mga mag-asawa na tunay na nagmamahalan. Pero yung mga mag-asawang nag-aakala na yun na ang lahat-lahat sa kanilang buhay. Kasi nga, nagmamahalan sila talaga. Dahil alam naman po nating magkakahiwalay din sila either because of, kung naman sana, a big problem or death. Pag nagkaganon, paano sila madaling makapag-move on? Kaya nga po napakahalaga ng ipinapahiwatig sa atin ng ating Panginoon ngayon. Bagamat ang pag-aasawa ay maganda, good, beautiful, God-given, sacred, it is not ultimate. Hindi ito pang walang hanggan. Ito ay pansamantala lamang. Kaya nga po, kahit sobrang nagmamahal ng mga mag-asawa o kinakasal, ang sumpaan nila ay till death do us part lang. Sapagkat sa kabila, wala na talagang pag-aasawa. But of course, pwede po nating sabihin na iba pa rin yung magkaroon ng masayang married life dito sa lupa. Kahit wala lang married life sa kabila. Kasi at least, naranasan nilang maging masaya kahit dito pa lang na pwedeng patikim na ng kalangitan. Totoo po yun. Totoo po yun. Pero kung isipin po natin, ano nga ba ang bukasyon na sinasabi dito ni Jesus na sa kabila ay may continuation? Hindi nga ba't ang bukasyon ng hindi kaasawa? Kaya kahit masasabi natin na iba at hindi rin naman natin babawasan ng kahit konti ang halaga at saya ng masayang pag-asama ng mga mag-asawang tunay na nagmamahalan talaga, dapat din po nating sabihin na iba rin ang pupwedeng maging halaga at saya ng hindi pag-aasawa kung ang magiging pundasyon nito ay ang isang malalim na relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi ang magiging ibig sabihin nun, dito pa lamang sa lupa, ang Diyos ay nararamdaman ng talaga ng mga hindi nag-aasawa. Yan po ang isa sa mga dapat na sinasabi ng buhay namin ng mga pare, ng mga madre sa inyo, lalong-lalo na sa inyo mga single, na po pwede at kaya talaga nating mabuhay ng masaya sa mundong ito. Lalo pat ang pundasyon ng buhay na ito ay ang isang malalim na relasyon kay Kristo. That is, kung mamahalin talaga natin siya at kung maniniwala talaga tayo na mahal niya tayo. Sapagkat sabi nga po ni Saint Teresa of Avila, whoever has God lacks nothing. God is enough. And so being single is not a lesser life. Hindi po ito buhay na kulang-kulang. Ito'y buhay na nag-uumapaw at buo kung ito'y buhay na may malalim na relasyon kay Kristo.
Sa katunayan, kahit ang mga mag-asawang tunay na nagmamahalan, kung wala ang Panginoon sa kanilang buhay, makararamdam pa rin ng kakulangan. Because even a good marriage is not an end, but just a means to an end who is God. Sa kasal kasi at sa pag-aasawa kasi, tinuturuan ng tao na magmahal, magbigay at magsakripisyo, na kung talagang kanyang matututunan ang Diyos ay kanyang mas mararanasan. At sabi nga natin noong nakaraang linggo, mas maintindihan. Kaya ang isang magandang pagkasama ng mga mag-asawa ay dapat na mas magpalapit sa Diyos sa kanila. Tandaan po natin mga kapatid, ng ating puso ay ginawa ng Diyos para lamang sa sarili niya. Ultimately para lamang sa Kanya. Yung mga inaalaw niya at pinoprovide niyang pagmamahal na naranasan natin should lead us to loving Him and to our greater appreciation of His love for us. Paraphrasing in Tagalog, yung sinabi ni San Agustin sa atin, ang ating puso ay alumpihit, hindi mapapakali. Maranasan man ito ang lahat ng uri ng pagmamahal sa mundong ito. Kung hindi nito mamahalin ang Diyos. At kung hindi ito magiging bukas sa pagmamahal ng Diyos, our heart is created for infinite love. And only God can give us that. Ang pagmamahal na hinahanap natin at na-experience natin should lead us ultimately to God. Otherwise, that is not true love. That is misplaced love. Kaya sa mga single dyan, sa mga nang single, o sa magiging mga single, huwag kayong malungkot, huwag kayong matakot. Huwag kayong makinig sa mundo na parang sinasabi sa inyo na dapat malungkot kayo, kawawa kayo, na dapat maghanap kayo. Go, bilis, baka mapag-iwanan kayo. Hindi. Basta't mahalin niyo ang Diyos at maniwala kayo na mahal kayo ng Diyos. Sinisigurado ko sa inyo na meron man o wala kayong makitang pakasalan, you will be very fine. Sa mga mag-asawa naman dyan na nagmamahalan, na nakakaramdam ng kaligayahan dahil sa kanilang pagmamahalan, we are happy for you. Tuloy niyo lang po yan. Pero siguraduhin po ninyo na mas mahal ninyo ang Diyos kaysa asawa ninyo. Siguraduhin din po ninyo na mas naniniwala kayo na mahal kayo ng Diyos o mas naniniwala kayo sa pagmamahal ng Diyos o mas pinaniligan ninyo, mas pinangahawakan ninyo ang pagmamahal ng Diyos kaysa pagmamahal ng asawa ninyo. And just the same, sinisigurado ko rin po sa inyo kapag ganyan, anuman po ang mangyari sa pag-asama ninyo, magiging okay kayo. Ito po sana ang hiling nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat anak niya ako. ringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Ringgin ng Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, maraming salamat sa pagmamahal mo. Tulungan mo po kami na mas lalo pang paniwalaan, panaligan at mas maranasan pa ito. Higit pa sa mga pagmamahal na hinahanap o nararanasan namin upang kami ay mas makapagmahal sa iyo.
Tulungan mo po kami na idepende ang lahat sa pagmamahal mo. Sa pagmamahal mong nakakakita ng aming mga pinagdaraanan, sa pagmamahal mong alam ang aming mga sitwasyong naharanasan, at sa pagmamahal mong hindi magkukulang na tutulungan kami ano man ang mangyari sa aming buhay. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kanyang mga pinangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo na mayroong magandang mangyayari sa iyo. Basta't ang relasyon mo sa Panginoon ang siyang mas pagbutihin mo, mas pahalagahan mo, mas ipagyabang mo. Kung lalapit ka kay Jesus, tapat ang Diyos na karelasyon. Tapat siyang magmahal kahit nga hindi tayo maging tapat. Lagi siyang magmamahal. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Basta panaligan mo, panghawakan mo, pahalagahan mo. Hindi lang ang pagmamahal mo, kundi lalo na ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Ang tinapay na ito, sana ay basbasan mo upang ang buhay na ganap ay kamtin ko. O Diyos, narito ang tanging alay ko, at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay, aming pinagpaguran, maging aming buhay tanging sa'yo lamang, tanging sa'yo lamang. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong makamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ng mga alay, ay nagsusumamo na maganap nawa namin ang paglilingkod na ito, katulad ng mga martir na ginawaran mo ng kakayanan na namatay kaysa ikaw ay talikdan. Kami naway makapaghandog ng may kaloobang nakatalaga sa iyo sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Carlos Luanga at ang kanyang mga kasama ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit na sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumalak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo. Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Malingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Janice na aming Obispo, at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumao. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Ay isang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, at sa mga Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagpatuloy
sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amin. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo po ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amin. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan, kapayapaan po. Peace, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Kahit mayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit mayaman ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na namin ang banal na pakikinabang sa paggunita ng mga martir na hindi naigupo ng kamatayan, kami nagsusumamo na ang nagdulot sa kanila ng paninindigang magtiis ay magbigay dinawa sa amin ng pananampalataya at pag-ibig sa gitna ng mga dapat pagtiisan dito sa daigdig. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo,
Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalit, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busila. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon, ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikiisa at sa mga tinutulong po ninyo na nagiging dahilan para patuloy po tayong makatulong sa mga nangailangan. Nasa pang-5, pang-6 na po tayong pinapagawang chapel at bukod pa po dito yung mga tinutulong natin sa simbahan in general as a whole at yun din sa mga institutions tulad ng mga bahay ampunan and sa mga individuals na lumalapit sa atin. Kaya maraming pong salamat sa inyo sa tiwala po ninyo. Hindi niyo po alam kung gaano na karami ang natutulungan at kung gaano kalayo ang natutulungan ninyo. Thank you. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Malayan kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapatan. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging nalisay ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsindang sakdal linis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa amin at sa dasal amin iniaalay ang pag-ibig na walang kapatan.